Ate Rowena, magpadala ka ulit ng 5,000 ha. Kailangan kasi ni Baby Shane para sa project nila. Text ng kanyang kapatid na si Jonah, habang si Rowena ay papasok pa lamang ng night shift sa call center. Napabuntong hininga siya habang naglalakad sa ilalim ng ilaw ng poste. Hawak ang cup ng instant coffee at pati na rin pandesal. Hindi pa nga niya natatanggap ang kanyang sahod ay may humihingi na kaagad sa kanya. Pero gaya ng dati, hindi siya tumatanggi. Si Rowena ay 32 taong gulang na, panganay sa 4 na magkakapatid. Mula pa noong makapagtapos siya sa kolehiyo, sa pamamagitan ng scholarship at pagsusumikap, siya na ang tumayong tagapagligtas ng kanilang pamilya. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho kahit kailan, dahil alam niyang lahat ay umaasa sa kanya. Nang magkaroon siya ng trabaho sa call center, umupa siya ng maliit na kwarto sa Quezon City. Hindi siya bumukod para sumaya, kung hindi para mas makapagtrabaho ng maayos. Sa kanilang bahay kasi sa probinsya, hindi kasi siya makapagpahinga. Laging merong hinihingi sa kanya. Laging merong umaasa. Isang araw ng sahod, pagkakuha ng ATM payroll niya, agad siyang dumiretso sa remittance center. 3,000 para sa maintenance ng mama niya. 5,000 naman para sa anak ni Jonah. At 2,000 kay Elmer para sa pagkain nito at sa load. 1,500 naman para sa tuition ng pamangkin kay Liza. Maliit na lamang ang natira sa kanya at pagkakasyain niya ito sa loob ng isang buwan. Rowena, wala ka bang balak na mag-asawa? Tanong ng kasamaang si Jenny habang nagsasalo sila ng lugaw sa pantry. Hindi pa pwede. Marami pa akong obligasyon. Sagot niya, pilit ng ngiti. Ang totoo, madalas siyang naiiyak sa gabi. Habang tahimik ang opisina, pinapakinggan niya ang patak ng ulan sa labas. Nagtatanong siya sa sarili. Hanggang kailan ba ako magiging tagasalo ng lahat? Pero sa bawat tanong, binabalikan niya ang panahong sila'y gutom at nangako siya sa sarili. Hindi na dapat maranasan to ng pamilya ko. Pero habang siya'y nagsusumikap, napansin niyang wala ni isa sa kanilang nagtatangkang tumayo sa sarili. Si Elmer ay tambay lang sa bahay. Laging merong sakit. Si Jonah naman ay merong 3 anak pero walang balak na magtrabaho. Ang mga magulang niya ay palaging may reklamo. Masakit ang kasukasuan, wala raw makuhang tulong sa barangay, at pati ang maliit na sari-sari store na pinuhunan ni Rowena ay tuluyan na ring nalugi. Papaano ba naman kasing hindi malulugi? Puro utang mula sa mga kamag-anak. Pero hindi siya nagsasalita. Ayaw niyang masabihang madamot. Tinitiis niya ang lahat dahil sa puso niya, pamilya pa rin ang prioridad. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, habang siya'y patuloy na kumakayod, may unti-unti ring nagbabadya sa kanyang damdamin. Isang tanong na ayaw pa niyang sagutin. Paano kung wala na akong maibibigay? Mamahalin pa rin kaya nila ako? 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang opisina habang si Rowena ay nakatitig lamang sa computer screen. Naka-on ang headset pero wala pang tumatawag. Ang katahimikan ng paligid ay tila naging pagkakataon para sa kanya na marinig ang sariling puso. Pagod, tuliro, at nauubos na siya. Coffee break tayo, Wen? Alok ni Jenny, pero ngumiti lamang siya. Pass na muna. Tipid mode? Sagot niya, sabay harap ulit si screen. Pagka-uwi niya ng 6 AM sa kanyang inuupahang kwarto, halos malaglag pa ang cellphone sa pagkabigla sa sunod-sunod na text. Anak, wala na akong maintenance. Baka pwedeng magpadala ka kahit 1,000. Sabi ng kanyang ina. Si Jonah naman. Si Shane may field trip, kailangan ng 800. Baka naman pwede kang magpadala, ate. Si Elmer naman. Ate, baka naman pwede akong paload ng 300. Naubusan kasi ako kagabi. Napahawak si Rowena sa sentido.
Hindi pa nga siya nakakatulog ay panibagong problema na naman. Pinandilatan niya ang sarili sa salamin. Halos hindi na niya makilala ang refleksyon. Lumalim ang kanyang eye bags. Namumutla ang balat at tila laging may pasan na mundo. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpadala gamit ang huling pera sa e-wallet. Inipon niya ang kabuuan para masagot ang lahat. Walang natira sa kanya kahit pamasahe. Bago matulog, nagsaing siya ng kaunting bigas at nagsabaw ng instant noodles. Isinawsaw niya ang pandesal na natira kagabi. Kaya pa naman? Kaya pa? Yun ang palagi niyang mantra. Isang linggo ang lumipas. Tinawagan siya ni Jonah habang nasa trabaho. Iyak ito ng iyak. Ate si Shane, dadapa sa school. Kailangan ng x-ray. Wala talaga kaming pera eh. Please naman. Bagaman pagod at wala ng extra, sumabay pa ang guilt sa dibdib niya. Pambihirang pamilya. Hindi sila sanay magdesisyon kung walang paalam sa kanya. Parang lahat ng desisyon nila ay may isang tanong muna kay Rowena. Sa mga family group chats, puro salamat ate ang makikita tuwing may padala siya. Pero kapag may mga okasyon, kaarawan ni mama, graduation ni pamangkin, lagi siyang wala. Wala kahit isang imbitasyon. Ang sakit ay hindi sa bigat ng pera, kung hindi sa bigat ng pakiramdam na parang ATM lamang siya. Hindi siya kinakamusta. Hindi tinatanong kung okay pa ba siya. Wala ni isang kamusta para sa kanya. Sa isang shift, napansin ng supervisor niya na tulala siya. Rowena, everything alright? Ngumiti lamang siya. Yes po sir, pagod lang po. Ngunit sa kanyang loob, unti-unti nang pumuputok ang kanyang damdamin. Hindi pa niya alam kung kailan, pero ramdam niyang nalalapit na ang sandaling sasabog na siya. Hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa tanong na pilit niyang tinatakasan. Pamilya ko ba talaga kayo? O bangko niyo lang ako? Isang gabing maulan, habang naghihintay si Rowena ng sasakyan pauwi mula sa opisina, lumapit sa kanya ang isang pamilyar na muka. Ito ay si Miguel, isang bagong empleyado sa kanilang kumpanya. Nakatrabaho niya sa ibang team. Hi Rowena, tama ba? Ang tagal ng taxi no? Tara, sabay ka na sa akin. May kotse naman ako eh. Alok nito habang hawak ang payong. Nag-alinlangan pa si Rowena, pero tinanggap rin niya ang paanyaya. Sa loob ng kotse, naamoy niya ang bagong linis na interior at napansin ang tahimik na musika. Isang bagay na bihira niyang maranasan. Lagi ka bang overtime? Tanong ni Miguel. Oo eh, hindi kasi ako tumatanggi sa shift. Kailangan rin kasi. May inaong sagot niya. Para sa pamilya? Tumango siya. Ako lang kasi ang inaasahan nila. Lahat ng kaso sa bahay, tuition ng pamangkin, gamot ni mama, lahat ay ako. Napatahimik si Miguel saglit bago nagsalita. Hindi ba nakakapagod? Bigla siyang natahimik. Sa unang pagkakataon ay merong nagtanong sa kanya na hindi para manghingi, kung hindi para kamustahin siya bilang tao. Mula noon, naging madalas na ang pag-uusap nila. Tuwing break ay magkasabay sila sa pantry. Si Miguel ay hindi pala salita, pero marunong makinig. Naging mas magaan ang bawat gabi kay Rowena. Isang gabi, habang nasa coffee shop silang dalawa, tinanong ni Miguel, Wen, hindi mo ba gustong mag-abroad? Sayang kasi yung talent mo sa admin. Kaya mong mag-apply sa Singapore o sa Dubai. May kilala akong agency. Makakatulong ka pa rin sa pamilya mo, pero siguradong may matitira sa'yo. Napaisip si Rowena. Noon pa man ay pangarap na niyang makaalis, pero palaging nauudlot dahil sa responsibilidad. Pero ngayon, sa tulong ng isang taong hindi humihingi kung hindi nagtutulak sa kanya pataas, unti-unting nabubuhay ang dati na tabu ng pangarap. Kung aalis ako, paano sila? Tanong niya at bahagyang naluluha. Wen, kailan ka pa nila minahal kung hindi ka nagbibigay? Hindi mo ba naisip ang bagay na yon? Tumusok sa puso niya ang tanong na yon.
Tumahimik siya. Ilang taon na siyang nagbibigay, pero kailan nga ba siya niyakap ng kanyang pamilya ng walang kapalit? Pagka-uwi niya sa boarding house, tinignan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Naroon pa ang mga luma niyang papel, application form sa passport, isang picture na kinuha niya noon sa embassy. Luma na, pero buhay pa ang alaala. Hindi pa huli ang lahat, bulong niya sa sarili. Simula noon, nagsimula na siyang mag-ipon. Maliit man pero may direksyon. Unti-unti siyang nag-research. Nagsimulang kumuha ng online courses para mas mahasa pa ang kanyang skills. Lihim niya rin kinuhang muli ang kanyang passport na matagal nang expired. Sa puso ni Rowena, may sumisibol na bagong pag-asa. Hindi para takasan ng pamilya, kung hindi para muling tukuyin kung sino siya bilang sarili niyang tao. Linggo ng hapon, dahil walang pasok, kaya naman sinamantala ni Rowena ang pagkakataong umuwi sa kanilang bahay sa probinsya. Bitbit niya ang mga pasalubong, katulad ng mga gatas, gamot, tsokolate para sa kanyang mga pamangkin, at iba pang mga pagkain. Pagbaba pa lamang niya ng bus, sinalubong na siya ng bunso nilang kapatid na si Liza. Ate, narito ka na pala. Tanong ni Liza. Tita, may dala ka po bang Jollibee? Tanong kaagad ng batang pamangkin. Ngumiti si Rowena at iniabot ang paper bag. Sa loob ng bahay, abala ang kanyang ina sa panonood ng teleserye, habang si Elmer naman ay nakahiga lang at naglalaro sa kanyang cellphone. Rowena, may dala ka bang gamot, anak? Hindi ko na naiinom yung maintenance ko eh. Bungat kaagad ng kanyang ina, na tila wala ni kaunting tuwa sa pagbabalik niya. Meron po ma, ito po yung reseta nyo, binili ko na po lahat. Nakangiti si Rowena habang iniabot ito, pero may kurot sa kanyang puso. Pakaramdam niya ay mas inabangan pa ang dala niya kaysa sa mismong siya. Kinagabihan, habang nagluluto siya ng hapunan, dahil tila walang may balak na tumulong, narinig niyang nag-uusap sina Elmer at Jonah sa labas ng kusina. Tahimik siyang napahinto sa paghahalo ng sinigang. Hayaan mo na, Ate Jonah, bulong ni Elmer. Sigurado ako, kahit magalit yan, magpapadala pa rin yan. Sanay na tayo dyan. Wala namang choice yan eh. Breadwinner yan. Oo, tama ka. Si Ate Rowena, mahina ang loob nun. Kahit ubusin natin yan, hindi yan magrereklamo. Nanigas ang katawan ni Rowena. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hawak pa rin niya ang sandok at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa ilang sandali, hindi niya marinig ang huni ng kuliglig, ang paglalaga ng sabaw o ang ingay ng mga bata sa labas. Tanging ang katotohanang bumulaga sa kanya. Hindi pagmamahal ang dahilan kung bakit siya mahalaga sa pamilya, kung hindi ang perang kanyang ibinibigay sa mga ito. Tahimik siyang umakyat sa kwarto. Iniwan ang sinigang na kumukulo. Humiga siya, nakatulala sa kisame. Doon, sunod-sunod na pumasok sa isip niya ang mga alaala. Ang mga Paskong siya lang ang nagbibigay ng regalo. Ang graduation ng pamangkin na hindi siya nabanggit sa pasasalamat. Ang mga tawag na palaging may atipaload. Habang hawak ang cellphone, pinagmamasdan niya ang chat ni Miguel mula kanina. Kamusta ang araw mo? Sana hindi ka masyadong pagod. Don't forget, deserve mong mahalin kahit wala kang naibibigay. At doon na tuluyang pumatak ang kanyang luha. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa wakas. Narealize niyang totoo ang matagal na niyang ipinagpipilitang hindi. Ginamit lamang siya ng mga taong dapat sana'y unang nagmamahal sa kanya ng totoo. Sinara niya ang messenger, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sinabi niya sa sarili, hindi ako isang katasan, isa rin akong tao, at oras na para piliin ko naman ang sarili ko. Pagkatapos ng hindi niya makakalimutang pag-uwi, tahimik na bumalik si Rowena sa Maynila. Sa biyahe pa uwi, pinanood lang niya ang mga tanawin sa bintana ng bus. Pero ang totoo ay naglalakbay na rin ang kanyang isipan. Papalayo sa responsibilidad na matagal na niyang pasan-pasan. Pagka-uwi sa kanyang maliit na kwarto, huminga siya ng malalim.
Kinuha niya ang kanyang notebook at sa isang pahina ay sinulat niya. Simula ngayon, hindi ako titigil magmahal, pero titigil na akong maging tanga. Isinunod niya ang isang listahan. Mag-renew ng passport. Mag-inquire sa agency na sinabi ni Miguel. Mag-ipon ng kahit 2,000 kada sahod. Humingi ng payo sa HR kung pwedeng lumipat ng international branch. Isang linggo lang ang lumipas. Tinutuon ni Rowena ang lahat ng nakasulat sa listahan. Tumigil na rin siya sa pagpapadala ng sobra-sobra. Sa halip, nagpadala lamang siya ng kaunting halaga. Sapat lang para sa gamot ng kanyang ina. Sunod-sunod ang tawag at text ng kanyang mga kapatid. Jonah. Ate, patanglit ng padala mo. Paano kami ngayon? Elmer. Anong nangyari? Naubos ang pera mo? Hindi ba malaki ang sweldo mo? Mama. Anak, ayos ka lang ba? Bakit parang nagbago ka? Pero sa pagkakataong ito, hindi siya bumigay. Hindi siya sumagot ng mahaba. Ang tugon niya ay maiksi pero buo. Pasensya na. Kailangan ko na ring unahin ang sarili ko. Hindi niya inaasahan ang galit na bumungad sa kanya. Tinawag siyang madamot, makasarili, at nakalimot si pinanggalingan. At ang mas masakit pa, ay mula yon sa kanyang sariling ina. Isang gabi, sa tapat ng vending machine, naabutan siya ni Miguel na tahimik lamang. Nakaupo, hawak ang cellphone. Tumigil na ako sa pagpapadala ng sobra. Bulong niya. Ngumiti si Miguel at tumupo sa tabi niya. Tama lang yan. Hindi mo sila minahal ng kulang. Sila talaga ang sumobra. Hindi ako sanay. Sagot ni Rowena. Sanay ako na ako ang takbuhan nila. Ngayon, subukan mong takbuhan papalapit ang sarili mong mga pangarap. Wala silang karapatang habulin ka kung hindi ka naman nila pinapahalagaan bilang tao. Napatingin si Rowena kay Miguel. Sa tagal ng panahon, ngayon lang siya nakaramdam na may kakampi siya. Hindi dahil sa gusto niyang sulitin, kung hindi dahil may isang taong nakakita ng tunay niyang halaga. Hindi bilang isang breadwinner, kung hindi bilang isang Rowena. Isang babaeng may damdamin, pangarap, at karapatang magmahal at mahalin. Pag-uwi niya ng gabing iyon, humarap siya sa salamin at sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa sarili ng buong puso. Hindi na siya alipin ng kanyang pamilya. Isa na siyang taong muling pinipili ang sarili. Isang buwan ang lumipas mula nang gawin ni Rowena ang kanyang tahimik na desisyon. Sa paningin ng iba ay wala namang nagbago. Pumapasok pa rin siya sa opisina. Tahimik pa rin at masipag pa rin. Pero sa loob niya, unti-unti siyang nagiging buo. Nakakuha siya ng kontak mula sa isang legit na agency sa Makati na tumutulong sa placement ng mga skilled workers at admin staff sa Singapore. Matapos ang ilang linggo ng paghahanda, dumalo siya sa orientation at nagsimulang ayusin ang mga dokumento. Dito na rin nagsimulang pumasok ang mga pagsubok. Nang mabalitaan ng kanyang pamilya ang balak niyang gawin, sunod-sunod na mensahe ang kanyang natanggap. Mama. Bakit mo kami iiwan? Wala ka na bang pakialam sa amin? Jonah. Ate, selfish ka na. Lahat kami epektado niyan. Elmer, wala ka na bang utang na loob? Hindi na siya nagalit. Hindi na siya umiiyak. Bagkus ay pinanindigan niya ang kanyang katahimikan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang sa mga taong hindi naman nagtangkang intindihin siya. Isang gabi, tinawagan siya ni Miguel. Nakabook na ako ng ticket para sa Cebu. Magre-relax muna ako. Teka, gusto mo bang sumama? Nagulat siya. Ako? Sa Cebu? Oo, libre ko. Gusto ko lang makita kang tumawa. Masyado ka nang matagal na seryoso, Wen eh. Natawa si Rowena, hindi dahil sa biro, kung hindi dahil sa kabaitan ng kaibigan. Tinanggihan niya ang alok, pero sa puso niya, nagsimulang mabuo ang ideya. Maaari pala akong mahalin kahit wala akong naibibigay, kahit hindi ako provider, kahit simpleng Rowena lang. Samantala, patuloy siyang naghahanda. Nagsimula na rin siyang magtabi ng maliit na savings para sa sarili. Ang dati laging padala tuwing sahod,
Ngayon ay may halagang napupunta sa kanyang pangarap. Ilang buwan pa at nakuha na niya ang job offer. Isang admin assistant position sa isang kumpanya sa Singapore. Mas mataas ang sahod, may allowance, at mas malawak ang oportunidad. Ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Pag-uwi niya ng huling beses sa kanilang bahay, walang banda, walang pagsalubong. Si mama niya ay tahimik lamang. Si Elmer at Jonah naman ay hindi makatingin ng diretso. Hindi ko kayo iniwan. Pinili ko lang ang sarili ko. Ani Rowena habang inaayos ang bag. Tahimik silang lahat. Wala ni isang salita ng pasasalamat. Pero ganoon pa man, ay hindi na siya nasaktan pa. Salamat sa inyo. Dahil sa inyo, natutunan kong mahalin ang sarili ko. At sa huling sulyap sa lumang bahay, ay napangiti siya. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa wakas, ay malaya na siya. Ang araw ng kanyang pag-alis ay dumating na. Nasa airport si Rowena. Suot ang simpleng polo at maong. Tanga ng maletang hindi puno ng pasalubong, kung hindi ng bagong pag-asa. Habang hinihintay ang boarding, tinanaw niya ang mga taong nagpapaalam sa pamilya. Yakapan, luha, halakhak ang makikita sa mga ito. Pero siya ay mag-isa lang. Sa gitna ng lahat, hindi niya naramdaman ang lungkot. Sa halip, ay may kakaibang katahimikan sa puso niya. Parang sa unang pagkakataon, siya mismo ang pumili kung saan siya pupunta. Hindi dahil may nanghihingi, kung hindi dahil ito ang gusto niya. Pagkalapag niya sa Singapore, agad siyang sinalubong ng representative ng agency. Mabait, organisado ang sistema, at may libreng transient stay habang inaasikaso ang final papers niya. Sa unang gabi sa banyagang lupa, tumingala si Rowena sa mga ilaw ng lungsod. Ibang-iba sa liwanag ng mga mata ng mga taong nag-aabang ng padala. Isang linggo lamang at nakapasok na siya sa trabaho. Sa isang multinational company siya na-assign bilang admin assistant. Masinop siyang nagtatrabaho. Mahinahon sa lahat ng bagay. At kahit bago pa lang, napansin kaagad ang dedikasyon niya. Hindi siya lumalampas sa oras. Laging maayos ang output. At higit sa lahat, hindi niya na kailangang magpanggap na okay kung hindi naman talaga siya okay. Dumating ang isang gabing hindi niya inaasahan. Habang siya ay naghahapunan, ay tumawag si Miguel. "Wen, nasa Singapore ka na pala. I'm flying there next week. Kita tayo ha." Nagkita sila sa isang coffee shop sa Orchard Road. Pareho silang may dalang bagong enerhiya. Parehong umalis sa dating mundo na puno ng pressure at expectations. "Alam mo, proud ako sa'yo," ani Miguel. "Hindi madali yung ginawa mo. Ang dami mong binitawan." Ngumiti si Rowena. Pero ang dami ko ring natagpuan. Una sa lahat, ang sarili ko. Naging madalas ang pagkikita nila ni Miguel. At hindi naglaon, naging mas malalim pa ang pagkakaibigan nila. Pero higit pa roon, si Rowena ay nagsimulang magtayo ng panibagong buhay para sa kanyang sarili. Sumisweldo na siya ng higit sa dati, pero hindi na siya nagpapadala ng buo. Nagtatabi siya para sa sarili, at kapag nagbibigay siya sa pamilya, ito ay may kondisyon. "Pag-aaralin niyo si Shane? O sige, papayag ako. Pero kailangan kong makita ang grades niya." Hindi na ito bigay na walang tanong. Ito'y tulong na may disiplina. Unti-unting natuto rin ang pamilya niya na bumangon. Napilitang maghanap ng trabaho si Elmer at Jonah. Ang kanyang ina naman ay nagsimulang magtanim ng gulay sa bakuran. Hindi man perpekto, pero nagsimula na rin silang tumayo sa sarili nilang mga paa. At si Rowena, sa wakas ay natuto siyang lumipad. Hindi dahil tumakas siya, kung hindi dahil tinanggap niyang may buhay din siyang kailangang buuin para sa kanyang sarili, hindi lamang para sa iba. Bago tayo magpatuloy mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? Tama lang ba ang ginawa ni Rowena? O dapat ay hindi siya naging ganon sa kanyang pamilya? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at para malaman ko rin ang inyong mga opinyon. Sa pagpapatuloy ng kwento, 2 taon na nga ang lumipas mula nang tumapak si Rowena sa Singapore.
Malayo na siya sa babaeng dating takot na iwan ng pamilya. Babaeng laging abala sa pagsalo sa bawat problema nila. Pero ngayon, isa na siyang independent woman. Matatag, marunong magpahalaga sa sarili, at masaya sa mga simpleng bagay. Mula sa pagiging admin assistant, na-promote siya bilang office coordinator. Marami ang humahanga sa kanyang disiplina at profesionalismo. Nakabili na rin siya ng maliit pero maayos na condo unit at unti-unti nang nabobo ang pangarap niyang sariling tahanan. Hindi para sa lahat, kung hindi para sa kanyang sarili. Isang araw ng linggo, habang nagpapahinga sa kanyang sala, nakatanggap siya ng video call mula kay Shane. Ang pamangkin na bata pa lamang ay malapit na sa kanya. Tita, nagkaroon po kami ng project sa school. Ilagay daw namin kung sino ang pinaka-paborito naming superhero at kung sino ang hinahangaan namin. Ikaw po ang inilagay ko, tita, dahil ikaw po ang hinahangaan ko. Balang araw gusto ko rin pong maging katulad mo. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral at makapangibang bansa. Tulad po ninyo, tita. Kayo po ang hinahangaan ko. I love you po, tita. Salamat po sa pagtulong niyo po sa akin sa pag-aaral ko. Ngumiti naman si Rowena sa sinabi ng kanyang pamangkin. Maya-maya ay napaluha na siya. Sa dami ng sakripisyo, sa lahat ng lungkot na dinanas niya sa mga taong hindi marunong umunawa, isa lang ang sapat upang mapawi ang lahat. Ang batang natutong tumindig dahil may isang Rowena na nagtiwala sa sarili. Naging aral sa pamilya ang pagbabago ni Rowena. Nang makita nilang hindi na ito padalos-dalos magbigay, natuto silang kumilos para sa kanilang mga sarili. Si Elmer naman ay nagsimulang mag-drive ng tricycle at ito ay naghanap buhay na at hindi na humila-hilata. Si Jonah naman ay nagbukas ng maliit na online business. Ang kanyang ina naman, bagaman may hinanakit sa simula, ay unti-unting natutong humingi ng tawad at naunawaan ng lahat. Anak, patawad ha. Kung ay pinaramdam lamang sana namin sa iyo na hindi ka namin minahal ng dahil lang sa pera, baka hindi ka na lumayo at kasama ka namin ngayon. Miss na miss ka na namin, anak. Patawad sa lahat ng nagawa namin sa iyo. Mensahe ng kanyang ina sa messenger. Nag-reply naman si Rowena pero maigli lang. Hindi po ako lumayo dahil sa galit. Lumayo po ako para hanapin ang sarili kong halaga. Salamat, ma. Mahal ko po kayo. Sa huling bahagi ng taon, pinili ni Rowena na umuwi ng Pilipinas. Hindi para manirahan muli, kung hindi para bisitahin ang taong naging bahagi ng kanyang pinagmulan. Ngayon, ibang Rowena na ang harap sa kanila. Isang taong marunong na ring maglagay ng hangganan. Isang taong buo na kahit walang inaasahang kapalit. Sa isang simpleng salo-salo sa kanilang bakuran, habang tinitignan niya ang masayang mukha ni Shane, naramdaman niyang sapat na ang lahat. Hindi niya kailangang magsalita ng mahaba. Hindi niya kailangang ipamukha ang kanyang tagumpay. Ang kanyang presensya ay tahimik, buo at payapa. Ito ay sapat na para patunayan na minsan, sa pagpili sa sarili, doon tayo tunay na nakakatuklas ng pagmamahal. Ito ang aral ng kwento. Sa isang mundong madalas na sukatin ang halaga ng tao base sa naibibigay nito, ang kwento ni Rowena ay paalala na ang pagmamahal ay hindi dapat nakabase sa kontribusyon, kung hindi ito ay sa pagkatao. Ang pamilyang palaasa ay natutong tumindig nang nawalan sila ng umaalalay. At si Rowena, natutong mahalin ang sarili, ang pinakamahalagang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang inyong napulot sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli,
Thank you so much and peace out.